pala si Amadeus. Hinihiling ko na mag-imbita kayo na makakasama habang nakikinig. Dahil hindi ninyo kakayanin mag-isa ang mga istoryang ibabahagi ko ngayong gabi. Magsisimula na ako. Ang mga engkanto ng Balite at Sapa sa Marinduque. Magandang gabi, Amadeus ulit. Bago ko simulan ang kwentong ito, nais kong ipabatid sa inyo ang isang bagay. Ang mga pangalan ng mga taong sangkot ay hindi ang kanilang tunay na pangalan. Ganon din ang eksaktong lugar kung saan ito nangyari ay sadya kong iniba para na din sa kapakanan ng mga taong naninirahan dito ng tahimik. Hindi dahil sa takot, kundi bilang paggalang sa mga kaluluwang minsan naging laman ng kwentong ito. Ang kanilang mga anyo ay naglaho na sa paglipas ng panahon. Ngunit ang alaala nila'y nananatili sa hangin ng gabi, sa pagaspas ng dahon ng balite, at sa bulong ng tubig sa sapa. Ang mga pangyayaring ito ay hindi katang-isip lamang. Salaysay ito ng isa sa matatandang nakakaalam ng kwento at naging bahagi ng mga lihim na itinatago ng Marinduque. Isang-isa lang tila tahimik sa ibabaw. Ngunit sa ilalim ng lupa at tubig ay nananahan ang mga nilalang na bagamat nagpasalin-salin ang kwento. Ng ilang dekada at henerasyon ay nananatili pa rin natin kasama sa pang-araw-araw nang hindi natin nararamdaman. Hindi ito simpleng kwento ng kababalaghan. Ito ay patotoo sa pagitan ng pag-ibig at pagkasawi ng tao at ng engkanto, ng sumpa at pangako. At kung sakaling maramdaman mong malamig ang hangin habang pinabasa mo ito, o may aninong tila nakamasid sa iyong likuran, huwag kang matakot. Dahil wala ka rin namang magagawa. Nais kong namnamin ninyo ang bawat detalye ng istorya. Dahil ang gabing ito ay para sa mga kwentong hindi na sana muling mauulit. Ngunit patuloy pa rin iniungkit ng mga engkanto sa pagitan ng Balite at Sapa. Dito, sa pusod ng Marinduque. Sadya kong pinalalim yung istorya para mas mabigyan ng buhay yung imahinasyon ninyo kung paano ito naganap. Magsisimula na ako. Sa paanan ng bundok balindig sa pagitan ng Kagubatan at Palayan, may isang lumang balite na sinasabi ng mga taga roon na tirahan ng mga engkanto. Sa ilalim nito ay dumadaloy ang isang sapa na laging malamig kahit sa tanghaling tapat. At tila may kakaibang amoy ng bulaklak kahit walang nakikitang halaman sa paligid. Ang mga matatanda sa baryo ng Bungoy, Buwak ay laging nagbababala. Huwag kang lalapit sa Balite pagdapit hapon.
At huwag kang huhugot ng tubig sa sapa basta-basta. Kapag may aninong hindi mo kilala. Noong dekada 80 may dalaga nangangalang Lira. 21 na mahilig maglagaba sa sapa tuwing hapon. Magaan ang loob niya sa lugar na iyon. Dahil ito ay tahimik at malayo sa ingay ng baryo. Lagi niya nakikita ang balite. Malaki. May mga ugat na parang ahas na gumagapang sa lupa. At may mga puting bulaklak na tila laging bagong pitas. Isang hapon habang naglalaba siya ng mga damit ng kanyang mga kapatid, may narinig siyang mahina ngunit malinaw na awitin. Tinig na nagmumula sa isang babae. Malamig. Malungkot at tila pa ito ay humihingi ng tulong. Akala ni Lira may batang naliligaw o baka may naguhugas din ng labahin sa kabilang panig ng sapa. Pero nang lingunin niya wala siyang nakita. Ang tubig ay kalmado at ang paligid ay tila tumahimik bigla. Kahit ang mga ibon ay tumigil sa paglipad. Pag-uwi niya sinabi niya ito sa kanyang ina. Ayon dito, yan ang tinig ng Diwata sa balite. Huwag mo nang pansinin. Huwag mo rin tititigan ang tubig kapag nakarinig ka ulit ng awitin. Sabi ni Tatang ng sumunod na araw dahil sa tigas ng ulo ni Lira, bumalik pa rin siya sa sapa. Parehong oras. Tapos nakarinig ulit siya ng mahinang kanta. Pero noong mga oras na yon mas malinaw na. Tapos nakarinig siya ng malumanay na salita sa tabi niya kahit walang tao. Lira. Halika. Titigan mo ako. Nung tumingin siya sa tubig, nakita niya ang refleksyon ng isang babae. Mahaba ang buhok. Maputi at may mga bulaklak ng ilang-ilang sa ulo. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, walang tao. Pagbalik ng tingin niya sa tubig, ang mukha ay ngumingiti na. Ngunit tila ito ay walang hinang at malamig ang mga mata. Sa gulat na bitawan ni Lira ang batya at natumbas sa pampang. Doon na siya nawala ng malay. Inabot si Lira ng gabi sa sapa. Hindi ng panahon na nakita siya naglalakad na parang wala sa sarili. Ayon sa kanyang ina, hindi daw maalala ni Lira kung paano. Pero nung tignan nila ito, putikan ang paa niya. Ngunit ang pinakakatakot niya, may marka na kamay sa kanyang braso. Para itong pasa. Kinabukasan nilagnat si Lira. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang balitid na may daang liwanag sa ilalim. Doon may mga nilalang na parang tao ngunit mahahaba ang daliri. At ang ilan ay walang mukha. Sa gitna, nakaupo ang babaeng nakita niya sa tubig. Ang boses nito ay malamlam. Huwag niyong pagnasaan ang hindi ninyo pag-aari.
Nang magising siya, napagtanto ng pamilya nila na matagal nang balak ng ama ni Lyra na patagin ang lupa kinalalagyan ng balite upang gawing taniman ng saging. Noon lang nila naisip, marahil iyon ang dahilan ng galit ng engkanto. Kinabukasan, nagsama ng albularyo ang ama ni Lyra. Naghandog sila ng puting manok, bigas at bulaklak. Inilagay sa ilalim ng balite habang ginagawa nila ito. Umihip ang malamig na hangin. Ang sapa ay biglang naging kulay asul. At sa gitna nito may maliit na bulong na parang tawa. Pagkatapos nun, tuluyan ng bumuti ang kalagayan ni Lyra. Pero paminsan-minsan parang tila sinasapian daw ito. Kaya simula noon, walang sino mang naglakas loob pang lumapit sa sapa tuwing dapit hapon. Ngayon sa mga oras na ito, sinasabi ng mga taga-baryo na may ilaw sa ilalim ng balite tuwing Biyernes ng gabi. Ang ilan daw ay nakakakita ng babaeng naglalabas sa tabi ng sapa kahit hating gabi. Nakasuot ng puting mahabang damit. Nakayuko ito. Saka biglang naglalaho kapag nilapitan. May mga manghuhuli ng isda na sinubukang magtapon ng lambat doon. Ngunit lahat ng huli ay namatay bago pa nila ihawin. At ang sabi ng matatanda, "Hindi mo kailangang maniwala. Ngunit tandaan mo ito. Kapag narinig mo ang awit mula sa sapa, huwag kang lalapit. Hindi lumingon. Sapagkat ang tinig na iyon ay hindi sa tao, kundi sa nilalang na bintay ng balite. Sabi nga, ang sapa ay salamin ng kanyang kaluluwa." Ito naman yung point of view ko. Alam nyo bang nakikita ko pa noon tong babaeng to? Madalas tong tumakbo ng hubot-hubad sa kalsada. Si Lyra, yung tinutukoy ko. Minsan nakadamit, namimili tapos bigla na lang mawawala sa sarili tapos yun nga, paghuhubad. Tapos sasayaw yun na parang may nakikitang iba. May tsura si Aling Lyra pero nung panahon ko may katandaan na din siguro. Mga nasa 40 o 45 ganun. Palagi ko ngayon patay na tong si Lyra. Ilang taon lang ako noon. Basta tumatakbo lang siya, minsan kumakanta pero yun naman hindi naman siya nananakit. Humingi pa nga yun sa amin ng bangga kapag nakikita niya kaming nasa puno ng mga pinsan ko. Tapos yun, sinusundo siya ng anak niya o minsan yung magulang niya. Tapos ito pa, maganda yung anak ni Lyra, mukhang Spanish. Sabi nga ng iba, baka nabuntis din itong si Lyra ng engkanto kasi wala naman silang alam na may kasintahan ito, manliligaw. Tapos isa pa yun nga, mukhang banyaga ang anak nito. Asul yung mata, maputi, blonde yung buhok, babae. Kalaro pa namin yun nung araw, ngayon wala na talaga, wala na akong balita. Tagal na rin kasi kami hindi na pupunta sa Marinduque. Tapos naalala ko nga pala, lagi niyong sinasabi yung ako si Mayang. Pag nawawala siya sa sarili, yun, Mayang. Magandang gabi.